Dahil nga po, nabanggit na yan ni Perold Rey, Micaelo Rehencia, yung sinasabi niyang most corrupt ng 2017. Ito po yan, mga bossing. Kahapon, nanonood ako, o kahapon sa amin yun, sa inyo kaninang umaga yun. Kaninang umaga, no, diyan sa Pilipinas, pinapanood ko po si Attorney Claire. Sabi ko parang ang boring, no? Parang yung tungkol doon sa mga SIM registration, yung tungkol lang po kung paano i-rehistro yung mga SIM card upang sa ganon hindi napapakinabangan ng mga masasamang loob, ginagamit pang scam sa mga kapwa natin mga Pilipino. Yun, gano'n lang. Sabi ko, munti ko nang i-off eh. Sabi ko, normal lang yan. Walang banatan, walang banatan. Biglang nagulat ako mga bossing. Biglang humirit po. Si Attorney Claire Castro ng noong 2016, runner-up lang. Hindi pa mismong pangalan ni dating Pangulong Duterte. Pero noong 2017 na, level up na ang dating Pangulo, no? Level up na si dating Pangulong Duterte at siya na ang naging awardee at kinilala being the most corrupt, no? Sabi po yan ni PCO Undersecretary Claire Castro. Ito ho, mga kababayan, ipinasa na sa akin to no? Nung researcher po natin, ipinasa na ho nila sa akin. Ngunit subalit hindi ko pinansin. Bakit? Kasi yung pinasa ho nila sa akin, yung tipo bang, sabi ko, walang legit o walang pinanggalingan mismo yan. Yung pala, meron pala talaga. O eto ho, mga kababayan, meron talaga. Saan ba yan? Eto. Yan. So, nung pinahanap ko, eto nga po ang nakita, mga bossing. Sabi dito, corruption core. Unveiling the most corrupt person every year, mga bossing. Ano sabi diyan? Sabi dito, according to Organized Crime and Corruption Reporting Project, OCCRP's Person of the Year Award point out and recognize the people, particularly most politicians who did the most wreak havoc around the world through organized crime. At nandito nga po, mga kababayan, noong 2017, highlighted ng pula yung pangalan ng dating Pangulong Duterte, mga kababayan, mga boss chief amo, sir. Alam nyo, hindi tayo magtataka sa mga ganyan. Kung eto nga lang ho, mga kababayan, yung mga issue nila ngayon, patungkol po doon sa mga confidential funds at iba't iba pa pong mga pondo, ayaw nilang ipaliwanag no? What more? Kung nung panahon na sila po ay nanunungkulan, ano na kaya ang nangyari doon? Nung sila lang po ang nakakapag-control, mga bossing, ano po ang nangyari doon, mga kababayan? Siguro merong mga tao o merong mga organisasyon na talagang lumalalim po sa pag-iimbestiga kagaya ng mga ganito. Nabilang ang ating dating Pangulo. Sabi dito, 2015, Milo Djukanovic, former president ng Montenegro. Yung 2016 naman po, alam naman natin na isa sa pinakamahirap na bansa ang Venezuela, sa ilalim po ng pamumuno nitong Nicolas Maduro. Yung pagkakarinig ko dyan, mga bossing, parang umabot siya sa puntong maging diktador yung Nicolas Maduro na yan. At 2017, Rodrigo Duterte, former president of the Philippines, mga bossing chief amo, sir. Yan. Tapos, Dance Bank, Joseph Muscat, at hanggang 2024, wala po akong nakikitang pangalang Ferdinand Marcos Jr. Wala po. Edgardo Ramos. May nakita ho ba kayo? Wala. Sabi ni Sir Archie Beroya, itinago yan. Itinago nila yan sa news na yan noon, kaya hindi natin nakita agad noon. Kaya lang ho ngayon, talagang sumasambulat sa atin, mga kababayan. Ngayon ho talagang naipapakita sa atin
mga bossing. San po ho kayo? Hindi ho kagaya nung mga DDS na patuloy at puro lang po paninira sa ating Pangulo. Gagawa-gawa ho ng mga issue, pag hinanapan mo ng mga ebidensya, wala naman po. Kapag ka nag-issue, sabi ni ganito, sabi nun. Ganito yung narinig namin doon. Ganito yung narinig namin dyan. Puro ho pagtuturo, mga kababayan. No? Pero, yung mga issue po nila, may mga ebidensya po. Kagaya na lang din po sa Vice Presidente Inday Sara Duterte. Di ba? Yung Mary Grace Piatos, yung Kokoy Villamin, yung mga rest house na 250,000. Yung mga issue sa DepEd. Isama mo na nga kung babalikan ho natin yung mga laptop na napakadami na natulog lang ho sa mga warehouse, hindi na pakinabangan. Kung ngayon gagamitin yun, outdated na ho yun. Sayang. Di ba? Kung naipamahagi yun agad-agad, malamang ho, nakatulong yun sa mga nakatulong po yun sa teacher at estudyante. Di ba? Ngayon, kagaya ng laptop, kami ho, mga boss chief amo, sir, every year o every 2 years, yung ibang mga vlogger, every year, siguro kung magpalit ng laptop yan para maging updated, no? Sa mga bagong happenings. Ako ho, every siguro 5 taon kung aabutin. Kuripot ho tayo. Kuripot ho tayo. No, hindi tayo laging hindi ho tayo laging gastos ng gastos. Hanggat umuubra, gamitin ng gamitin ho, mga kababayan. Pero, kagaya na lang po, yung mga laptop na ganon, na natambak lang ho, sayang naman. No, hindi na pakinabangan doon sa full force na dapat pakinabangan ho, mga bo. Ay naku ha, eto may umuugong na namang mga issue kay Vice Presidente. Naalala niyo ho yun? Mga bossing? Yung mga ghost na mga estudyante, naku, mukhang may bagong ipapaliwanag na naman. At meron na naman pong iniimbestigahan kay Vice Presidente na naman ho, mga kababayan. Hindi na ho biro yan ha. Eto ho, iba ang namumuno. At yung kanilang pamilya o yung kanyang anak, pangalawa lang ho sa pinakamataas. Kaya ngayon, ang tanong natin, nung panahon ng dating Pangulong Duterte, na kontrolado nila lahat, no? Na sila ang nasa pinakamataas. Ano kaya yung talagang mga nangyari nung panahon na yon? At bakit nasulat o napunta o nandirito ang pangalan ng dating Pangulo? Mga bossing, kung susumahin mo, hanggang taas. Hanapin mo. No? Wala kang makikitang Bongbong Marcos, wala kang makikitang Ferdinand Marcos Jr. Kaya ang gawin nyo, mga DDS, ay nako, gawin nyo na agad. Yung magic nyong ginagawa lagi, i-edit na. Di ba, papahuli pa ba kayo? I-edit nyo na. Isulat nyo na ang pangalan ng Pangulong Bongbong Marcos. Pinaka-corrupt, 2025. Makikita nyo ho, mga kababayan, makakakita tayo bigla ng mga ganyan ho. Balikan natin si Atty. Claire Castro. Matapang po talaga no? Akala ko ho, mga bossing, nung medyo nanumpa na si Atty. Claire, mga boss, medyo, alam mo yon, magtotone, bababa na ng konti, hihina na ng konti. Hindi. Mas talagang, umaatake. At ito ho mga boss, basa ko po sa majority ng mamamayang Pilipino, nagugustuhan po nila yung kung paano po mag-deliver si Atty. Claire Castro, mga boss. Nagugustuhan po ng majority ng Pilipino. Bakit to, mga kababayan? Kasi dati naalala nyo, yung nagagalit tayo kay Pangulong Bongbong Marcos, naiinis tayo kay Pangulong Bongbong Marcos, di ba? Ano ba tong si PBBM?
Winawalang yana nung mga kalaban, hindi man lang bumabalik, hindi man lang Ramirez back, hindi man lang gumagante. O eto na, sa katauhan ni Attorney Claire Castro, mga bossing. Ano? Wala bang karapatan si Attorney Claire na ipagtanggol ang Pangulo? Ay meron ho, mga bossing. Kung sila, walang imposible naman, di ba? Na walang mag-ano sa kanila, rumesbak po sa kanila, mga bossing. Ang gusto kasi ho nitong mga to, mga kababayan, kaya yung dalawa sa Net 25, kaya umaatungal yun eh. Ang gusto nila kampo lang ng dating Pangulong Duterte, yung bumanat ng bumanat. Di ba? Ganun ang gusto nila. Kaya ngayon, ayaw nila kay Attorney Claire Castro. Natatakot sila kay Attorney Claire Castro, mga bossing. Gusto nila, pagbanat ng Pangulo o dating Pangulo, keep quiet lang yung mga nasa gobyerno. Kaso wala. Hindi, no? Kagaya po naming mga vlogger, na nakasuporta po kay Pangulong Bongbong Marcos. Kami, hindi na namin matiis yung mga banat nila. Kaya kami na mismo yung talagang sumasagot sa kanila. Wag na nating abalahin yung Pangulo sa pagsagot ng mga ganyan. Sa mga pangwawalang hiya nila. Tayo na mismo ang magtanggol sa Pangulo. Kaya po, nagsidami yung mga vloggers na sumusuporta sa Pangulong Bongbong Marcos. Nagsidami din po yung mga manonood doon sa mga vlogger kasi gusto nilang suportahan at ipagtanggol ang Pangulo. Sabi ni Ma'am Nieves Lapating, good evening Mark, true, kaming mga teacher need namin ng laptop kasi yung personal laptop namin sira na dahil 2 years na nag-online class. Tapos may naka-imbak pa lang mga laptop sa warehouse ng DepEd. Di ba? Ilang ano lang ho yan, ilang buwan lang ho natuntun yung mga yun, mga bossing. Sabi ni Leo Osenar, di ba? Madami na silang pambayad sa mga nagpe-fake news. Nakaipon na pala. Grabe. Sabi ni Sir Archie Beroya, saludo ako kay Yusek Claire Castro. Nasa right time ang pagka-appoint, no, sa kanya ni President Marcos. Kaso ho, yung mga DDS, nag-iiyakan ho, mga kababayan.